Ngayong araw, sisirain natin tong school na to! Bago ko ipakita sa iyo ang pinaghirapan namin na mahigit 3 buwan at posibleng pinakamalaki at pinaka-meaningful na content na ginawa ko, ito palang nakakaawang paaralan ng mga katutubo kung saan napag-iwanan na ng panahon. Bago makarating dito ay dadaan ka muna sa malawak na tubuhan, babiyahe sa malubak na kalsada, patawid ng sapa at maputik na daan. Hanggang sa mabot ang lumad community na to na siya namang tirahan ng mga batang estudyanteng hirap dahil sa estado ng buhay nila at kakulangan sa gamit gaya ng school supplies at marami pa. Ang pangunahing hanap buhay lang din sa lugar ay ang pagsasaka. Kaya naman hindi sapat ang pang-araw-araw na kita para matugunan ang pangangailangan ng mga bata. Siya nga pala si Bobby, ang chairman ng community at tagapangalaga ng school. Sobrang kawawa talaga yung mga bata. Hindi maipinta ang hirap ng dinanas namin dati. Malayo yung paaralan doon. Pag tag-ulan talaga, doon kami ng problema ng husto. Madulas yung daanan. May dadaanan na ilog. Ang sapa doon, bumabaha yun. Malalim. Napakadelikado ng kalagayan dati ng mga estudyante dahil kailangan pa nilang maglakad ng malayo, marating lang ang school nila. Di rin basta-basta, lalo't kapag madalas ang ulan, ay mas lalong lumalala ang dinadanas ng mga bata. Mas importante talaga ang may classroom kasi hindi maiinitan yung mga bata pag lumakas yung hangin. Baka bumagsak na naman kagaya dati. Masakit din isipin na kung minsan ay inuutakan, nilalamangan o minamaliit silang mga katutubo dahil sa wala silang pinag-aralan. Importante kaayo na mo ang eskwelahan sir sa diri sa among community. Daog-daogon gani gyud mi kay wa daw kuno may mga grados. Meet Ma'am Salimar, dating volunteer teacher na nagsasakripisyo para makapagturo sa mga batang katutubo. Pagdating ko po dito, ang itsura po ng paaralan na ito ay kawayan lang po at wala pang dingding. Parang bahay lang ng baboy, kulungan ng manok, ganyan lang po. Pag may ulan na, pinapauwi namin yung mga bata kasi pumapasok yung ulan dito sa loob. Mababasa yung mga papel nila, mga bag. Pag nakita namin yung madilim na yung ulap, pinapauwi namin sila. Dati po kasi, sobrang lakas ng ulan at saka hangin. Natumba yung 2 classroom namin. Sobrang sakit sa amin na. Ganun na lang yung classroom namin. Natumba pa. Isa yan sa malaking pinangangambahan ng mga magulang na maulit ang nangyaring pagbagsak ng classrooms nang dahil sa bagyo. At dahil din sa hindi matibay ang pagkakagawa nito, kaya ganun na lang ang kagustuhan nilang magkaroon ng maayos na silid-aralan. Sobrang sakit na. Yung mga bata gusto nilang makapag-aral kahit ganun lang classroom namin. Pero sobrang hirap na makita yung mga bata na excited na sana papasok sa paaralan. Pero pagkita namin na ayun, nadapa na talaga yung classroom. Ngayon ay maraming batang nagtitiis sa sitwasyon ng paaralan nilang walang dingding para lang makapag-aral. Simula grade 1 hanggang grade 6 ang estudyante dito. Lahat ay hirap sa buhay pero lahat din ay gustong makatapos para makaahon sa kahirapan. Araw-araw silang pumapasok sa temporaring school na to na pinagtagpi-tagping kahoy, dahon ng nyog ang dingding, lupa ang sahig, sira-sirang lamesa at upuan. At sila din mismo ay kulang sa school supplies. Ultimo ang lamesa ng mga teachers ay parang kulungan lang ng manok. Kapag umuulan ay kailangang itigil ang klase dahil nababasa ang mga bata pati na rin ang papel at notebook nila. May mga pagkakataong pinapahinto ng magulang ang mga anak nila dahil hindi sarado ang classroom at delikado, lalo sa bagyo. Parang di nga rin to matatawag na classroom dahil nga sa walang dingding at hindi sarado. Pero para sa mga estudyante ay isang paaralan to kung saan mabubuo ang pundasyon ng pangarap nila. Kagaya na lang ni Laika na grade 6 student na kahit hirap ay may pangarap sa buhay. Yung pangarap ko po sana kung bibigyan man ako ng pagkakataon ng Diyos na makaahon ako sa buhay, makatapos ako sa pag-aaral, maging doktor, matulungan ko yung magulang ko sa kanilang pagtanda, yun po ang pangarap ko. Yun ang ibigay ng Diyos sa akin. Kaya pagtapos kong marinig ang kwento nila, ay dito na ako nagdesisyon na sirain ang nakaraan nilang di maganda at bumuo ng malaking bagay na makakatulong sa kinabukasan nila. At ang unang hakbang ay sirain ang pinakamamahal nilang classroom. Ready? 1, 2, 3! Uy, hi! Ayan, bagsak na.
Pagkatapos ibagsak ang unang room, ay bayanihan na ang nangyari. Oy! 2 room down. Ito, pangatlong room na itutumba natin. Game na! Oy! Putik yan. Pangatlong room down. Ay, pagtapos ng tulong-tulong na pagbagsak ng classroom at maghapong pagsira nito, ngayon naman ay magbubuo tayo pero sandali lang. Bago natin simulan ang pagtayo ng classroom, gusto ko palang ipakilala ng malaki sa inyo ang sarili nating merch na sinusuot ko kahit saan at kahit kailan. Ang Premium Quality Cup at Premium Quality Shirt na available lang sa Shopee. Sa pagbili mo nito, hindi ka lang basta magkakaroon ng Premium Quality Cup at Premium Quality Shirt dahil malaking porsyento ng kikitain natin dito ay mapupunta rin sa mga susunod na videos. Unahan mo na sa pagkuha, nasa comment section yung link. Kahapon, nagbagsak tayo ng classroom. Ngayon naman, magtatayo tayo! Napakaganda nga ng panahon at nagsidatingan na rin ang mga materialis natin. Oops. Yan. Grabe, ayos. Una ay nagsukat, naglagay ng kahoy at nagbuhos para sa unang pundasyon. At binuo ang pinaka-frame ng kwarto. Day 4 na at gawa na yung pinaka-skeleton of frame ng unang kwarto. Susunod naman natin ay ang bubong. Simulan natin ang pagbububong! Eto, at nagsisimula na tayo magbubong sa unang classroom natin. Pagtapos magawa ang frame ay trinabaho na agad natin ang bubong. Huling pako na lang! 1 down! Kakatapos lang natin magbubong, ngayon naman magdidingding tayo. Ito ang isa sa napaka-importanteng parte ng pagbuo dahil malaking issue sa mga estudyante at teachers ang kawalan ng dingding kaya ako mismo ay natutuwa sa parting to. Pinaspasan na nga din natin ang proseso at Eto na ang huling dingding! pagtapos ng dingding ay di naman pwedeng lupa lang ang sahig nila gaya ng dati. Kaya semento naman ang trinabaho at tinapos natin. Di nga pala gawa sa concrete ang nabuo natin dahil ito lang nakayanan ng budget ko. Lalo't di kalakasan ng views pero sana magustuhan to ng lahat. Habang malapit na ngang mabuo ang classroom ay biglang buhos naman ang malakas na ulan. Naalala ko tuloy yung sitwasyon ng mga estudyante noong mga panahong nagkaklase pa sila sa pinagtagpi-tagping classroom na walang dingding. Lalo na kapag umuulan ng malakas kagaya ngayon o kapag may bagyo. Walang maayos na magpoprotekta sa kanila laban sa mga gantong panahon habang nag-aaral. Pero ngayon ay magbabago ang lahat dahil sa napaka-espesyal na ginawa natin para sa kanila. Bago tayo dumiretso sa isa sa pinaka-exciting na part, gusto ko palang magpasalamat sa isang espesyal na tao na nagpaabot ng malaking suporta para matuloy itong project na to. Ate Angeli, gusto ko magpasalamat sa iyo at gusto ko din maging transparent sa lahat na nakapag-donate pala siya ng 100,000 pesos na nilagay naman natin dito sa school na to. Pinagsama natin ang donation at ang pera galing mismo sa ating bulsa para makumpleto ang 3 classroom na to. At masaya akong ipaalam sa iyo na 100% ng dinonate ni Ate Angeli ay napunta na sa mga materyales para sa school na to. Hindi ko to kaya mag-isa at limitado lang din ang kapasidad kong gumawa ng gantong video dahil na rin sa baba ng nakukuha nating views at revenue para mabalik natin ang napalabas na pera. Gaya na lang ngayon sa malaking project na to. Kaya naman, gusto kong i-announce sa'yo na open ako for collaboration sa lahat ng kumpanya, businesses at brands na makakatulong o makakapagbigay ng suporta para makagawa tayo ng mga meaningful content sa buong Pilipinas. Pakisend lang ng email mo sa kinglaxprank@gmail.com. Ma-appreciate kong kahit na anong tulong. Salamat sa'yo at balik na tayo sa content. At ngayon, magpipintura naman tayo. Di naman pwedeng simple lang tignan. Siyempre, pipinturahan din natin ang lahat ng classroom para mas gumanda pa yung iiwan natin sa mga estudyante. Walang biro dahil inabot talaga ng 3 buwan ang paggawa sa mga classroom na to. Iba't ibang challenges at struggles para lang makapagbigay tayo ng pinakamalaking impact sa mga estudyante at community. At ngayon, pagtapos ng 3 buwang sakripisyo, putik, ulan at iba pa, ibibigay na natin sa mga estudyante ang siguradong makakapagpabago ng kinabukasan nila. Oops! Sandali lang. Bago tayo dumiretso sa pinakamagandang part ay meron pala akong gustong i-highlight sa inyo na food supplement na malaki ang naitulong sa video na to. Ang
Power Cells Herbal Capsule. Meron tong 4 na superfoods ingredients. Yun ay ang cayenne pepper, garlic cloves, mustard seed powder at cinnamon bark na sigurado makakapagpalakas ng katawan mo. Kaya nitutuldukan ng maraming sakit gaya ng pneumonia, hypertension, cardiovascular disease at iba't ibang uri ng cancer. Bukod sa mabibili mo to sa maraming butika, available din to sa Lazada para hindi ka na lumabas ng bahay at gamitin mo lang yung promo code na BRIGKLFB1 para magkaroon ka ng 5% discount. Tara, palakasin na natin yung katawan mo. Balik na tayo sa video. Yan! Natapos ng panghuling classroom! Yay! Excited na akong ibigay to sa mga bata at pagtapos ng halos 3 buwan na trabaho at hirap ay dumating na. At ngayon, dumating na ang araw. Bubuksan na natin ang classroom! Nagsunuran na ang mga estudyante at kay ma'am ko na binigay ang susi para siya na ang mismong magbukas. At eto na nga ang unang classroom. Ayan na. Ayan, yan. Yan na yung bago nyong classroom. Bago natin ituloy, ay dito muna tayo sa pangalawang kwarto. Ayan, at nagsipasukan na nga ang pangalawang batch ng estudyante. Welcome! Yun, may bagong classroom na yung mga bata. Pangalawang room na natin to. Napakasaya. Dito naman tayo sa panghuli at pangatlong room. Oh, yeah. Wow! Tara, pasok. Pasok! Di lang basta classroom ang binigay natin. Siyempre, nagbigay din tayo ng school supplies at pinalitan din ng bagong upuan at lamesa para sa mga estudyante. Ito ang dating itsura at ito naman ngayon. Yan, at napakasarap tignan ng mga batang nag-e-enjoy sa school supplies nila. Nagkabit din tayo ng bagong chalkboard at ang dating lamesang parang kulungan ng manok ay eto na ngayon. Ay, bali mo. Des mo. Grabe. Yan. Pangandoy ni ma'am. Salamat po. Grabe. Sobrang amazing po talaga na grabe, ito yung Di na nga mapigilang mapabuntong hininga at maging emosyonal ni Ma'am Salimar dahil sa nangyari ngayon. classroom na binigay mo sa amin. Sobrang ganda. Kompleto lahat. Yung mga gamit ng mga bata. Sobrang salamat po talaga. Yung ano namin dati, yung tables. Para lang tulungan ng mga operation mo. Sobrang ganda po. Salamat talaga, Idol. Wala ka naman po, wala ka naman. Thank you so much, sir. Meron kang solar dyan, pwede mong i-off. O, kung kailan mo gusto. Okay, class, pass your paper. Ang dating paaralan na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy na minsang binagyo at natumba at ang paaralang walang dingding at sahig kung saan nagtitiis ang mga estudyante at teachers ay eto na ngayon. Ayan, na-experience na rin nila ang totoong school. At dahil sa simpleng classroom na ginawa natin, ay makakapagklase na sila ng maayos. Grabe yung di mabayarang saya ng mga tao dito. Hindi lang teachers at estudyante, pero ang buong community ay tuwang-tuwa. Ako mismo ay masaya dahil ito na ata yung pinaka-meaningful at isa sa pinakamalaking content na ginawa natin simula nung nag-umpisa akong maging content creator. Di ko rin nakalain na ang isang hamak na content creator na kagaya ko ay makakagawa ng gantong bagay. God is great. Pagtapos makita ang pinaghirapan natin at mabusog ang puso nila, yung tiyan naman nilang binusog natin. Napakain na natin ng lahat. Nagawa ko na rin ang misyon natin dito pero hindi pa yan natatapos. At kung gusto mo itong matuloy-tuloy, click mo lang yung subscribe. Yeah!
Dahil sa sobrang tagal gawin at haba nitong content, ay marami pa akong hindi napakita sa inyo dito. Kaya huwag ka rin mag-alala at mapapanood mo yung sinasabi ko 1 linggo pagtapos natin i-upload yung video na to. At kalakas, malaking bagay na sa akin yung 1 subscribe mo dito sa channel natin.